Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Malapit na ang Pasko, kaya mga OFW maaga pa lang naghahanda na para sa padala sa kanilang mahal sa buhay. Babala para hindi mabiktima ng mga dorobo. Alamin, karanasan ni Aling Vilma, isang OFW mula sa United Kingdom. Silipin sa Kilos Pronto. Eto mga boss at Lex at Nika, may mga kamag-anak ba ng mga OFW? Yes. Okay, alam nyo, eto mga nanunood sa atin mga OFW, mag-iingat ho kayo sa inyong padala ng mga remittances. Malapit ng Pasko, kaya ingat lang, baka kayo mabiktima ng dorobo. Lalong-lalo na sa mga modus ng mga remittance company, piliin nyo na maigi. Panoorin. Si Vilma Payete, isang OFW sa United Kingdom, lumapit sa Kilos Pronto via Skype ang kanyang reklamo. Simula ng problema from last year yata na may tuition na pinadala ako for cash, dapat yon sa tuition fee ng dalawang pamangkin ko. Ayon sa reklamo, nagpadala siya ng pera sa kanyang kapatid sa Swift Cash Incorporated. Subalit 3 buwan ang nakalipas, ang kanyang pera wala pa rin sa kamay ng kanyang kapatid. Lagi siyang nalilate. Okay naman yun kasi napadala on time. Pinadala ko ng maaga. Kaya lang nung tuition dapat ng June, pinadala ko ng April 30, na-receive ko after 2 months. Nag-alala si Vilma dahil ang perang ipinadala kailangan ng kanyang pamilya. Nagpadala ako sa kanila ng July 19, and pinramis nila na may pondo na sila, may pera na sila, wala nang problema. Sabi ko, siguro naman mapapadala na ito kasi more than 20,000 lang naman yung perang ipapadala. Pero until now, hindi pa rin nare-receive. Nang mga oras na yon, tanging telephone number lang ang Cash Swift Incorporated ang alam ni Vilma. Habang kausap ng KP team si Vilma via Skype, tumawag si Vilma sa Swift Cash Incorporated sa UK. Subalit, nabuko ang kausap ni Vilma. Ang inakalang kausap na nasa UK, nasa Pinas lang pala. Aris, asan ka ba? Akala ko nandito ka sa UK. Hindi ka, nasa Pilipinas pero sa ibang lugar. Okay, so nasa Pilipinas ka nga. Opo. Kinabukasan, agad kumilos ang KP team sa Imus, Cavite. Natagpuan ng KP team ang kapatid ni Vilma, si Roland Dalusag. Reklamo ni Roland, tumawag na siya sa may-ari ng Swift Cash Incorporated. Subalit ayon itong ibigay ang lokasyon ng kinaroroonan ng kanilang tanggapan. Hindi ko alam ang opisina kasi tinatanong ko sa kanila kung saan ang office nila. Hindi nila sinasabi. Ang masaklap pa rito, imbes na Swift Cash Incorporated, itinuturo nito ang isa pang remittance company na pagbabagsakan raw nila ng pera. Yung sa remittance ng galing sa UK, yun ang nagiging problema. Papunta rito sa opisina ng Swift Cash. Subalit makailang beses na umano siyang nagpunta sa isang kilalang remittance company, walang nangyayari. Pinunton ng KP team ang lokasyon ng inirereklamong remittance company sa kahabaan ng Road 9, Project 6, Quezon City. Natagpuan ng KP team ang Swift Cash Incorporated. Tago ang kanilang tanggapan dahil nasa residential apartment ang lokasyon ng inirereklamong remittance company. Kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa Bureau of Permits and Licensing Office or BPLO ng Quezon City. Base sa record ng BPLO ng Quezon City, ang Swift Cash Incorporated ay isang forwarding services at hindi remittance company. Yung business sila started 2003, but their line of business when they started is forwarding services. Kasama ang inspektor ng BPLO ng Quezon City, ang KP team, pinuntahan ang tanggapan ng Swift Cash. Bukod sa reklamo laban sa Swift Cash Incorporated, wala rin itong locational permit at fire safety inspection certificate. Makalipas ang 10 araw, agad ipinalabas ng BPLO Quezon City ang closure order para sa Swift Cash Incorporated.
Matapos maipasara ang Swift Cash Incorporated, nabawi rin na magkakapatid na Vilma at Roland Dalusag ang perang ipinadala.